Hi, this song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorde. Hope you like it. Wala ka ba sa buhay ko? Noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa akin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko tinangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ng kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming pahinturo sa tukso, ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi niyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, paparat ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya ang kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli, sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos. Tayo po ngayon ay nakikinig sa Word of God Daily Gospel. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng social media. Kaya kahit ano po yung ginagawa natin, pwede po tayong makapakinig ng mabuting balita araw-araw sa pamamagitan ng Facebook Live na ito. Lahat naman po tayo ay may Facebook. So bakit din natin gamitin yung ating Facebook para makarinig tayo ng daily gospel. Amen? So, ngayon po ay February 22, tama nga ba? February 22, 2024, at ang Thursday Gospel po ang ating pagninilayan. Ito po tungkol sa ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. So, ano po yung senaryo ng mabuting balita? So, kaharap na Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad at tinanong niya, sino ako? Sino ako sa inyo? Yan, tinatanong ng Panginoong Jesus, sino siya para sa kanyang mga alagad? May sumagot na sabi nila, kayo daw po si Juan Bautista, o si Elias, o si Jeremias, o isa sa mga propeta. Tapos, then tinanong niya si Simon Pedro, sabi niya, sa'yo Simon, sino ako? At ang sagot ni Pedro, kayo po si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ang sinabi naman at tinugon ng Panginoong Jesus ay ikaw, no? Ikaw Pedro. Kasi
Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sinabi pa ng Panginoong Hesus na ibibigay niya kay Pedro ang mga susi ng kaharian ng langit. Kaya kung ano man ang ipagbawal ni Pedro dito sa lupa, pagbabawal sa langit. Kung ano ipahintulot dito sa lupa, ipapahintulot sa langit. So, ayan. Ganun po yung mabuting balita natin ngayon. So, paano po natin bibigyan to ng pagninilay? Sa buhay po natin, marami tayong taong nakilala o makikilala pa. Pero sa bawat taong nakikilala natin, andun tayo sa point na kinikilala natin. Lalo na yung mapakasama natin habang buhay. Yung ating asawa, no? Ating anak. Kinikilala natin yan. Kaya kapag tinanong ng iba kung sino ba yung asawa mo, madali mo siyang ma-describe kasi asawa mo siya, nakasama mo siya sa isang bubong eh. O kaya yung anak mo, kapag tinanong, ano ba, sino ba yung anak mo, ano bang karakter niyan, madali mo ma-describe kasi anak natin, nanggaling sa atin, tayo yung nagpalaki, alam natin yung mga ugali nila. Pero sa mabuting balita, kakaiba to sapagkat syempre hindi naman basta ordinaryong tao yung itinatanong kung sino, ang nagtatanong kung sino siya. Sa buhay natin, sino nga ba si Kristo? Sa buhay natin, paano ba natin i-describe yung character ni Kristo? Ano ba natin masasabi na kilala talaga natin si Kristo o ang Panginoong Hesus Kristo? Kasi ang dami na mababaw lamang ang pagkakakilala sa Panginoong Hesus. Maaring iba, ang pagkakakilala sa Kanya ay anak ng Diyos na naging tagapagligtas lamang. Yung iba naman, kilala siya bilang gumawa ng himala, nagpagaling ng mga may sakit, nag-assault ng mga demonyo, gano'n. Pero ang gusto ng Panginoong Hesus is yung talagang kilalang kilala. Di po ba? Kasi nga, kapag kilala mo talaga ang Panginoong Hesus, ibig sabihin, meron kang relasyon sa Kanya. Meron kang araw-araw na experience sa Kanya. Meron kang araw-araw na komunikasyon sa Kanya. Parang sa tao, mga kasama natin sa bahay. Meron tayong communication, meron tayong dedication, meron tayong yung alam mo yon, yung nakikilala natin isa't isa, may mga responsibilidad tayo sa bawat isa. Pero ito yung ating mga taong nakakasama everyday. Pero ang Panginoong Hesus, dapat higit siya na dapat nating kilalanin at mahirap makilala ang Panginoong Hesus kung hindi tayo papasok sa espiritual na mundo. In a way na yung spirit natin at ang spirit ng Diyos ay lagi nagkakaroon ng kaugnayan. Kasi ang katawang lupa natin, ang kaugnayan niya sa mundo. Yung mga tawag na laman, yung mga kasalanan. What about our spirit, our soul? Which is mas importante yun. Amen? Kaya, hindi mo ma-describe, hindi mo ma-experience, at hindi mo talaga matasagot yung nakalulugod sa Diyos kung sino siya, kung hindi mo siya nararanasan everyday. Amen? Kailangan mo, o kailangan natin ang pagdarasal. Lagi. Babasa ng Bible, pakikinig ng mabuting balita. Kasi yan ang way ng communication ni God sa atin. Kapag tayo ay nagdadasal, nakikipag-usap tayo sa Kanya. At ang sagot ng Diyos, nasaan? Nasa Bible, sa pakikinig ng mabuting balita. Kaya ang gusto ng Panginoon sa mabuting balita, ngayong araw na ito, tinatanong niya ang bawat isa, ano ba ako sa'yo? Sino ba ako? Madidescribe mo ba ako? Ano yung experience sa akin everyday? Di po ba? Ay, kamukha ni Pedro, no? Kilalang-kilala niya. Kilalang-kilala niya si Kristo. Actually, si Pedro, hindi naman siya ang first alagad na tinawag, di ba? Si Andres. Si Andres ang unang alagad. Pero bakit si Pedro, okay, San Pedro, ibinigay yung susi ng langit? Dapat kay Andres. So, ibig sabihin nun, may nakita ang Panginoong Hesus kay San Pedro. Kaya, di ba, sabi niya, nung marinig ni Kristo ang sagot ni Pedro na, kayo, si Kristo, kayo po yung anak ng Diyos. Yung bang sigurado siya talaga. Tayo,
Ang pagkakakilala ba natin kay Kristo, siguradong sigurado ba tayo? Ibang tipong ang Panginoong Hesus ang tutulong sa atin sa panahon ng pagsubok, ang Panginoong Hesus ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Sigurado ba tayo doon? Nananalig ba tayo na nangyayari yun? O pagdating ng pagsubok, nagdududa tayo, no? Parang hindi natin kilala kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Pero kamukha ni San Pedro, talagang binigyan pa siya ng malaking responsibilidad, kapangyarihan, na ito ang susi ng langit. Binibigyan kita ng karapatan. Tayo, bibigyan din ba tayo ng karapatan ng Diyos na makapasok sa langit? Of course. Lahat tayo, habang nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Amen. Kamukha ni Pedro, ibinigay sa kanya ang susi. Tayo, binibigyan din tayo ng Diyos ng susi. Anong klaseng susi? Hindi yung susi na ginagamit sa padlock o sa doorknob. Ang susi na binibigay sa atin ng Diyos ay yung susi espiritual. At sino ang may hawak ng susi? Tayo. Yung ating free will. Na kapag may mga problema tayong dumadating, nasa atin yung susi. Nasa atin yung kasagutan. Na kung tayo ay may sakit, ang susi ay si Jesus. Na kung tayo ay nalulungkot, nababalisa, ang susi, si Jesus. Siya yung sagot. Na kapag tayo ay may galit sa puso natin, paano tayo makakawala sa galit na yan? Paano tayo makakapagpatawad sa kapwa natin? Nasa ating susi, ang Panginoong Jesus. Kasi, ang Panginoong Jesus, siya yung susi. Siya yung nagbubukas ng mga bagay na mahirap nating buksan. Kaya nga may mga problema tayong dumadating sa ating buhay na minsan tinatanong natin, ano bang kasagutan sa problema na ito? Parang wala na yata ang kasagutan. Tsaka bakit nangyayari sa akin to? Parang hindi ko deserve to. Amen. So paano natin malalaman yung sagot nun? Kung hindi tayo nakikinig ng mabuting balita. Na nasa-satisfy lang tayo na makinig ng mabuting balita tuwing linggo. Kailangan everyday yung susi. Si Jesus nasa sa atin. Kasi sabi nga niya kay Pedro, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Bato, ibig sabihin, kailangan maging matigas as rock o bato ang ating pananalig sa Panginoong Hesus. Di ba mayroong kwento o may talinghaga tungkol doon sa nagtayo ng bahay? Pero nagtayo ng bahay sa buhanginan. Nung dumating yung di ba? Malakas na alon, di ba? Nasira yung bahay kasi nakatayo siya sa buhangin eh. Alam naman natin ang walang foundation na matatag sa buhangin. Pero ang bahay na nakatayo sa bato, matibay yan. Kamusta yung faith natin kay Lord? Bato na ba talaga? Matibay na ba na kahit anong problema o humampas natin, hindi tayo matitinag? Or, nagiging bato na yung ating puso pagdating sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. At itong sabi pa doon sa mabuting balita, sabi niya kay Pedro, ano man ang ipahintulot mo dito sa lupa, ipapahintulot sa langit. At kung ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Kaya tayong mga Katoliko, maraming nakikita sa atin na, bakit ang dami-dami yung tradition, ang dami-dami yung mga kaugalian, ang dami-dami yung mga santo, diba? Of course, binigyan ng authority si Pedro, ang unang pope natin, kung ano ang i-decide niya na gawin para sa ikabubuti na iglesia ng pananampalataya ng tao, approve yan sa langit. Hindi naman kasi lahat isusulat sa Bible. Kulang ang Bible, isusulat lahat. Kaya ang Pope meron siyang karapatan. Binigyan siya ng karapatan ng Diyos na kung anong gusto mo, ano bang ma-improve natin sa simbahan, ano bang dapat gawin. Kailangan pa ba yung mga prosesyon na yan? Kailangan pa ba yung mga pag-alala sa mahal na araw? Kailangan pa ba yung mga 7 sacraments na yan? Pinahintulot yan ng Pope eh. Of course, approve yan ng Diyos. At kung anong inayawan o aayawan o ipagbabawal ng Pope, kamukha halimbawa ng mga abortion, di po ba? Bawal din yun sa langit. Amen. Sa buhay po natin, everyday, nandyan, na-encounter natin yung mga iba't ibang pagsubok.
mga iba't ibang tukso na nagdadala sa atin sa kasalanan. Pero binibigyan tayo ng Diyos, kamukha ng ibinigay niya kay Pedro na susi. Na yung pagtukso, actually ang tukso kapag hindi mo pa kinakagat, hindi pa yung kasalanan. Yung tukso ka pa lang eh. Pero paano ba ang pagharap sa tukso? Ano yung susi na gagawin natin dun? Tumakbo. Takbuhan mo ang tukso. Huwag mong lapitan. Kamukha ng ginawa ni Joseph the Dreamer. Si Jose. Hindi ba anong ginawa niya nung time na tutukso siya ng babae? Mayroong magandang babae na tumutukso sa kanya. Na gustong sumiping sa kanya. Pinatulan ba niya? Hindi. Tinakbuhan niya. Kay gwapo-gwapong lalaki. Tumakbo sa magandang babae. Huwag lang matuloy yung sumiping siya sa isang babae may asawa. Kaya tayo, sa panahon natin, di ba may mga lalaki na they are so proud kapag sila pa nilalapitan ng babae. Amen. Ano ibig sabihin nun? Nasa atin eh. Yung susi, ibig sabihin yung ating free will. We can decide yes or no sa tukso. Pero sabi nga sa Santiago, labanan nyo ang dyablo. Layuan nyo. Eh, ang kaso ang nangyayari sa atin, tayo pa yung lumalapit sa tukso para tayo magkasala. Ang tukso, tinatakbuhan yan. Takbo ka. Huwag kang lumapit. Kasi pag lumapit tayo yan, ay talagang dalawang kamay, dalawang paa tayo sasalubungin ng dyablo. Kasi lagi lang naman yung nag-aabang ng pagkakataon para tayo masilo. Di po ba? Kaya kung meron tayong hinaharap ngayong pagsubok sa buhay, ano yung mga susi na dapat natin gawin? Una sa lahat, kung may problema ka ngayon, pag-aralan mo, bakit ba ito dumating itong problemang ito sa akin? Ano ba, bakit ako maganitong problema? Ano ba yung mga ginawa ko? At pumasok yung ganitong problema. Di ba? Halimbawa, bakit ka nagkaroon ng anak na matigas ang ulo? Pag-aralan mo, yung pinagmulan, baka meron kang pagkukulang. Baka hindi mo napalaki sa turo ng aral ng Diyos. Baka wala kang time sa Kanya. Di po ba? Lahat naman ng problema may pinag-ugatan eh. Pangalawa, kung halimbawa nakita mo na ganito na pala yung pinagmulan ng mga problema at hindi mo mahanapan ng solusyon dahil naggrabe na, may mga bagay na hindi na natin ma-handle eh. Kailangan na lang natin tanggapin. Minsan yun ang pinakamahirap na part sa ating buhay, yung pagtanggap eh. Yung kasi minsan, hindi naman yan ang gusto ko eh. Hindi naman yung pangarap ko eh. Hindi naman yan ang plano ko eh. Pero yun ang nangyari sa buhay natin eh. We have to accept. Pagkatapos natin i-accept, ipanalangin natin sa Diyos. Kasi maraming tayong tanong sa ating buhay na ay never nating masasagot sapagkat limited lang yung ating pag-iisip. Alam niyo yun? Yung bang mabaliw-baliw ko na ano ba sagot dito sa problema ko? Pero sigurado naman, lahat naman ng problema may solusyon. Di po ba? Kaya alam, may mga time talaga na you have to accept. Yung mga pain, yung mga sakit sa damdamin natin, kailangan lang natin i-accept eh. Kasi sabi nga, the truth will set us free. Yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Amen. Ihain natin sa Diyos yung ating mga heartaches, ating mga problema. Diba? May mga time na may mga problema tayo. Hindi tayo ng tulong sa mga trusted na tao natin. Pero of course, the best advice ay manggagaling sa salita ng Panginoon. Si Lord talaga yung magko-comfort sa atin. Siya talaga. Siya yung susi. Siya yung bato na masasandalan natin anytime. Amen. Kailangan lang natin makilala. Kasi alam nyo, halimbawa, meron kang paboritong artista. Diba? Parang proud ka kapag nakapag-selfie ka sa kanya, kapag nakausap mo siya, mas gusto mo siyang makilala. Eh, mas lalo na ang Diyos. Dapat mas kilala natin siya everyday ng malalim na malalim. Sapagkat kapag talagang nagkaroon ka ng seryosong relasyon sa Diyos, talagang magpapakilala siya sa'yo. At magugulat ka na, ay, si Kristo pala, higit pa sa pagiging anak ng Diyos. Higit pa pala niya yung pinapakita niya na nakakagawa siya ng himala. Higit pa doon, higit pa ganun, ang personalidad ni Kristo ay
napakagandang maramdaman at maranasan kung talagang tayo ay susuko lamang sa ating mga kahinaan. Mahirap kasi pumasok sa buhay ni Kristo o at the same time nabubuhay tayo sa mundo na makasalanan. Di po ba? Kailangan lang talaga na maramdaman natin na ay araw-araw kasama ko si Kristo. Araw-araw kapag may problema ako, tinatanong ko siya, ano po bang will niyo, Lord? Lord, gusto ko mag-abroad. Panginoong Jesus, ano ba? Ipag hindi mo lang siya barkada, hindi mo lang siya kaibigan, siya ng lahat. Sa pananalangin natin sa Panginoon, nasasabi natin lahat sa Panginoon, di ba? Hindi natin masabi sa tao ang mga bagay na alam natin na baka makasakit, na nililihim natin. Pero sa Diyos, noon naman, lahat. Kilala tayo ng Panginoon. Wala tayong maitatago sa Kanya. Yun nga lang, dapat natin siyang kilalanin. Yung marami kang masasabi sa Kanya. Yung hindi mo siya ikahihiya. Hindi ba? Pag kilala mo sa tao, hindi mo siya dapat ikinakahiya. Lalo na ang Panginoong Hesus, hindi natin siya dapat ikinakahiya. Sapagkat kapag kinahiya natin ang Panginoong Hesus, ikakahiya din tayo ng Panginoong Hesus sa harap ng Ama sa langit. Pero kung hindi natin siya kinahihiya, ay hindi rin tayo kahiya ni Kristo. Amen. Kaya sa mabuting balitang ito ngayon, pinagsusuri tayo ng Panginoon. Kilala mo na ba talaga ako? Alam mo ba kung paano ako magmahal? Kung paano ako magtampo? Kung paano ako magbiyaya? Kung paano ako makipag-usap? Kung ano yung mga himala at kagalingang magagawa sa atin ng Panginoong Hesus? At hindi lang kilala ha, yung nararanasan. Nararanasan na i-experience mo. Okay? Na-i-experience mo yung presensya ng Diyos. At yun ay mahalaga sa buhay natin. Hindi lang, alam mo kasi sa panahon na ito, ginagawa talaga ng diablo na maging busy yung mind natin. Na hindi tayo magkaroon ng desire na makarinig ng gospel everyday. Kasi itong salita ng Diyos, ito yung magpapalaya sa atin eh. Ito yung magbibigay sa atin ng peace of mind. Kaya nga sinabing mabuting balita. Dahil napakarami ng masamang balita na lumalabas sa TV, sa radyo, sa social media. Eh kung hindi natin bibigyan ng oras, hindi naman hahabaan ng oras eh. Kundi yung quality time to hear the word of God. Besides, kahit ano ang ginagawa natin ngayon, gagawa na naman natin makinig eh. Amen. Kasi yun eh. Doon natin dahan-dahang makikilala ang Panginoon. Alam naman natin yung salitang relasyon, di ba? May relasyon ka sa nanay mo, tatay mo, asawa mo, kaibigan mo. Di ba nag-e-enjoy tayo sa mga kaibigan lang natin? Gusto natin lumalabas, sa asawa natin, nakikipag-usap, sa mga anak natin, nakikipag-bonding. Yung relasyon, alam natin may time, may effort, may love. What about our time, effort, and love kay Kristo, sa ating Diyos? Di po ba? Dapat nararamdaman natin ang Diyos. Lalo na sa panahon na nadadown tayo, na hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kasi, hindi lang naman information ang makukuha natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ano lang, hindi lang information transformation. Yung nagtatransform tayo sa pagiging mabuting anak ng Diyos. Anak ng Diyos. So, halimbawa, ako magsishare ako, kasi ang pinakamaganda namang pagpapatoo sa Diyos, yung naranasan mo at nagsishare mo sa tao. Nakilala ko ang Diyos year 2002. 2002, 2024 na ngayon. Pero ilang taon yun. 2 dekada na halos. Ako ba'y nagbago ng ganong kabilis? Naku po. Masasabi ko ang Diyos akong sa akin ng husto. Bago ako talagang nagseryoso sa Panginoon. Almost 20 years plus. Pero sa mga pagkakataon na yun, nakilala ko talaga ang Diyos. Na-encounter ko siya. Na-experience ko siya. Naku po, napakasarap pala. Walang kasing sarap na makipagrelasyon sa Panginoon.
makipag-usap sa kanya sa dasal, magbasa ng kanyang Bible, tapos magpapakilala pa sa iyo yung Diyos na magugulat ka na, hello Lord, ikaw pala yan. Ganyan ka pala. Hindi ko nabasa sa Bible na ganyan ka ha. Pero ganun siya. Dumadating sa buhay mo na kahit meron kang humaharap ka sa pagsubok, parang wala. Alam mo yun? Ibang may problema ka, pero parang wala talaga. Bakit? Kasi nagkaroon ka na ng peace of mind eh. Nagkaroon ka na ng pag-asa. Nagkaroon ka na, na-build na yung trust mo kay God. Tapos darating pa yung time na parang baliwala na sa'yo ang lahat. Ang kayamanan, ang kasikatan, hindi ba? Wala na lahat. Huwag lang mawala si Kristo. Kasi si Kristo ang kayamanan. Si Kristo ang magbibigay sa iyo ng lahat-lahat. At saka pag nasa Diyos ka, hindi ka na sa material na bagay eh. Wala ka ng, of course, ang mga bagay dito sa mundo, kailangan naman natin yan eh. Pero minsan nagiging simple ka na lang. That's the word, di ba? Yung mga simpleng bagay, na-appreciate mo na. Unlike before, marami kang gusto sa buhay na material na bagay. Tapos, mararamdaman mo pa na si Kristo, binibigay niya talaga yung desire ng puso mo. Ganun pala yun. Kapag talaga ikaw ay nasa Panginoon, ibibigay niya talaga. At hindi lang ganun ha, may mga ibinibigay pa siya na hindi mo hinihingi. Bibigay niya. Totoo yun. Naranasan ko yun. Pero syempre, hindi yung ganun kadali. 20 years na mahigit. Nag-backslide ako. Marami ako na-experience ng mga galit, ng mga, basta, minsan naisip ko na may mga bagay na inilalagay tayo ng Diyos sa sitwasyon na pinaparana sa atin ang magalit, ang mainggit, ang magtanim ng galit sa kapwa, diba? Ang maging maramot, ang maging, para malaman natin yung pagkakaiba ng mabuti sa masama, ng payapa, sa nag-aalala o worried. Pero ipapakita sa atin ng Diyos na mas masarap sumunod sa kanyang kalooban. At darating ka sa time na masasaktan ka na. Alam mo yon, yung pag nakagawa ka ng kasalanan, ikaw na yung masasaktan. Hindi ba gana sa ating mga anak, kapag nasaktan, sinasabi natin na, hindi na baling ako masaktan, wag mo lang saktan yung anak ko. Eksakto ganun. Kapag ka nasa serious relationship ka na kay God, masasaktan ka na talaga eh. Ibang tipo na mabilis na yung pakiramdam mo. Na iisipin mo na, Lord, gustong gusto ko to Lord, pero kung ayaw mo, hindi ko gagawin. Nagiging selfish ka na. Hindi mo na iniintindi yung gusto mo. Lagi mo na lang iniisip, Lord, ano yung gagawin ko? Lord, mahirap magpatawad, pero gagawin ko, Lord, para sa'yo. Ibang inihahandog mo na yung sarili mo sa Diyos. At hindi yung madaling gawin talaga. Kasi ang kalaban natin, number 1 yung ating mga sarili. Kapag nagbabalik loob ka kasi sa Panginoon, number 1 nating kalaban ating sarili. Paano kung halimbawa, nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, mahilig ka magsigarilyo. Alam naman natin na sigarilyo, bawal yan sa ating katawan. Because our body should be the temple of the Holy Spirit. I-give up mo yun eh. May galit ka sa isang tao kasi ginawa ka ng masama. I-give up mo yun eh. Alam mo yun, yung i-give up mo yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Para masunod mo yung kalooban niya. Di po ba? Kasi, i-give up mo yun. Kung kapalit naman yun, buhay na walang hanggan. Langit. I-give up mo na. I-give up mo na. Sayang. Sayang yung oras. Tsaka ang totoo naman talagang yaman ng tao. Ang Diyos, hindi naman yung nanalo ka sa loto, marami kang pinag-aralan, ang daming mong negosyo, dami mong pera sa bangko. Hindi eh. Ang totoo talagang kayamanan ang Diyos. Kasi kung totoong kayamanan yung mga pera na yan, bakit may mga nagpapakamatay pa rin sikat na tao? May mga nagpapakamatay pa rin na mayayaman na tao.
Kasi malating mo man yung pinakatuktok ng kayaman at kasikatan, wala doon si Kristo. Di po ba? Hindi naman natin sinasabi na masamang maging mayaman, masamang maging hindi. Pero kung yun na yung mas relasyon mo, mas nandoon yung susi mo, no? Alam mo, ibig na ang susi mo si Jesus, ang susi mo yung, pag marami akong pera, ito yung susi ko. Ano na ako dito, panatag na ako sa kalooban. Kaso ang nangyayari sa atin ngayon, yung susi na ginagamit natin, yung susi ng kasalanan, na kung saan ininalak natin yung kasalanan sa ating sarili. Hindi tayo makalabas, pero kung tutusin, kaya natin lumabas. Kasi nasa atin yung susi eh. Nasa atin yung susi. Para tayo lumaya sa ating mga kahinaan, sa ating mga kasalanan. Kaya lang, hindi natin ma-describe, hindi natin ma-identify si Kristo. Kasi nga, hindi tayo nakakipagrelasyon sa Kanya ng totoo. Samantalang sa dinami-dami ng mga utos ng Diyos, back tayo sa basic. Ano yung number 1 na utos ng Diyos? Love God above all, with all your heart, soul. Di po ba? Mind, strength. Pag ginawa natin yon, pag inibig natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip, ayun, kapag tinanong tayo, sino si Kristo sa buhay mo? Masasagot na natin. Masasagot na natin. Di po ba? Kasi alam nyo, yung pag-ibig natin sa Diyos, dapat buong-buo yan eh. Kanya lang. Wala siyang kaagaw. Hindi sinabi ng Diyos na, ibigin mo ako, dapat ako muna yung number 1 sa buhay mo, ha? Pangalawa lang yung asawa mo, yung anak mo, yung pamilya mo, trabaho mo. Hindi. Kaya nga, ibigin ng Diyos ng buong-buo eh. Dapat yung pag-ibig natin sa Diyos, buong-buo. Para yung susi ng katagumpayan natin, nasa Kanya. Because our God is a jealous God. Kapag buong-buo na yung pag-ibig mo sa Diyos, yung pag-ibig mo sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa kapwa mo, bunga na lang yun ng pag-ibig mo sa Diyos. Pero kung mas mahal mo yung asawa mo, yung pera mo, yung sarili mo, wala. Hindi natin makikilala ang Panginoon. Hindi natin makikilala ang Panginoon. Ibang tipong dumating ka na sa time na, Lord, kahit kunin mo ako ngayon, hindi ako natatakot mamatay. Di po ba? But of course, ayoko pa mamatay, Lord. Di ba? Hindi ko sabihin lang, is, ano ka na meron ka ng peace of mind. Which is yung peace of mind, di naman natin makukuha yun eh. Di naman natin mabibili sa Mercury yun eh. Drugstore. Hello, pagbilan nga po ng 10 kapsula ng peace of mind, ng self-control, ng love. Hindi. Kay God lang natin makukuha yun. Kay Jesus lang. Kaya kinakailangan, alam natin, kilala natin eh. Ito yung alam nyo, itong mabuting balita natin tungkol sa pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nung tinanong nga ni Jesus na kung sino siya, si Pedro lang ang nakasagot na ikaw si Kristo. Ikaw yung anak ng Diyos. Sa atin, hindi lang basta sa salita na sinasabi natin, Kristo, mahal kita. Lord, mahal kita. Mahal kita. Pero may galit ka sa puso mo. Galit ka sa kapwa mo. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos na hindi nakikita? Ikaw yung kapwa mo. Hindi mo tinutulungan. Hindi mo minamahal. Hindi mo pinapatawad. Kaplastikan yun sa harap ng Panginoon. Amen. Pinagninilay tayo ng Thursday Gospel. Gaano na natin kakilala si Kristo? Kaya na ba natin siya ipaglaban? Kaya na ba natin umiwas sa tukso para hindi magkasala dahil sa Kristo na to? Itong Kristo na to na bagamat anak ng Diyos, ipinako sa krus para sa ating mga walang niya. Di ba? Hindi dapat mababaw yung pagkakakilala sa Panginoong Yesus. Kailangan meron tayong communication sa Kanya. Dapat lagi tayong nagdadasal. Bago kumain, pagkagising, bago matulog. Communication yan. Nagbabasa tayo ng Bible.
Or nakikinig tayo ng mga ganitong gawain sa social media, sa YouTube, sa TikTok. Di ba? Ano na eh, dapat na tayo mag-double time, triple time. Kasi ang kasalanan ngayon, ang bilis-bilis na, nasa social media na, isang pindot lang, kasalanan na. Di po ba? Hindi ka mukha noon. Bago ka mga lunya, kailangan muna kayo maggawa ng mga sulat-sulat. Makikita kayo sa ilalim ng puno ng igos o puno ng bayabas o ano ba yan? Diba? O puno ng mangga. Eh ngayon, isang pindot mo lang eh. Di po ba? Isang pindot mo lang. Pwede ka na makapunta sa mga porn site. Ang mas nakikilala natin ngayon, ang mundo. Kapag tinanong, sino si ganito? Dali natin masabi. Pero, ang mabuting balita, kinakausap tayo ng Diyos. Ano ba ako sa buhay mo? Kilala mo lang ba ako pag may problema ka? Kilala mo lang ba ako? Nilalapitan mo lang ba ako kapag walang-wala ka na? Sino ba ako sa buhay mo? Ako ba yung susi? Bato na ba yung pananampalataya mo sa akin? Hindi ka na ba bumibigay? Amen. Alam niyo kasi tayong mga tao, huwag tayong makontento, nagigising, magtatrabaho, kakain, iinom. Araw-araw, ganyan lang ginagawa natin. Hindi ka tayo ng Diyos para sa Diyos. May mission tayo. Tayo sa mundong ito, nakiki-apartment lang tayo dito. Lahat ng meron tayo, hindi atin, temporary lang. At ang totoong problema natin, paano tayo makakapasok sa langit? Since ang susi ng langit ay iniwan kay San Pedro, dapat lagi natin pinagtatrabahuan sa tulong ng Diyos na maisulat ang ating mga pangalan sa Book of Life o sa aklat ng buhay. Mahirap naman na pagdating ng paghuhukom, hindi mabasa yung ating pangalan. Pag wala sa Book of Life yung ating pangalan, alam na natin kung saan tayo pupunta. Amen. Na hanggat nabubuhay tayo, dapat we have to do our best each day. Sabi nga, ang bawat araw, dapat last day na yan, iniisip natin. Parang ginagawa natin yung the best para sa Diyos. Likas tayong makasalanan eh. Sobrang likas nating makasalanan. Minsan nga, simpleng bagay, hindi natin matanggihan eh. Di po ba? Mga junk food, mga instant, halos lahat ng bagay ngayon, instant. Pati mga pagkain, instant. Tinuturuan tayo maging tamad. Di ba? Meron ding advantage at disadvantage yung ating fast technology eh. Pero ang gusto ng Panginoon, kahit magkakaroon ng tayo ng fast technology, yung ating pananampalataya, mabilis din dapat nag-grow. Hindi yung tumatanda lang tayo by age, pero yung ating spiritual life, hindi siya nag-grow, nagiging bansot. Nagiging bansot. Hindi po ba? Kaya dapat lagi nating iniisip na, ito yung araw na to, anong ginawa ng Diyos sa akin? Nagpakilala siya sa akin. Ano tong araw na ito? Ano yung mga biyayang dapat ko ipagpasalamat? Itong araw na ito, na more nakilala ko siya. Amen. Kilalanin natin ang Diyos. Kilalanin natin ang Panginoong Jesus. Mahirap pumunta sa langit na hindi mo kilala si Kristo. Baka mamaya masalubong mo doon si Abraham, si Isaac. Ang kilala. Amen. Tayo, kilala tayo ng dyablo. Alam niya yung mga kahinaan natin. At dapat kilala natin din ang dyablo. In a what way? Ang dyablo o ang demonyo, talo na yan. Simula ng si Kristo ay namatay at muling nabuhay, ang dyablo o si Satanas, talo na yan. Kaya lang siya nananalo sa atin kasi nga yung ating free will ibinibigay natin sa kanya. Kaya siya nakakaisa. Kasi ang gusto ng dyablo, pride. Di ba pride? Hari ng pride yan eh. Kaya nga siya naghimagsik sa Diyos, di ba? Ginawa na nga siyang pinakamagandang anghel. Pero gusto pa niya maging parang Diyos. Magkaroon ng sariling kaharian. Tayo din. Bakit tayo hindi makalapit sa Diyos? Because of our pride, because of our ego. Pero si Kristo, may pride ba siya? Wala.
Napaka-humble. Sobrang humble. Pwede na nga siya magmayabang eh. Sa demonyo ah. Diba, nung tinukso siya sa ilang, ang sabi sa kanya, aba, gutom na itong si Jesus ah. Gawin mo ngang tinapay ang bato kung talagang anak ka ng Diyos. Diba, anong ginawa ni Kristo? Pinagmayabang ba niya? Actually, kayang-kaya niyang gawing tinapay yung bato. Pero anong sabi niya? Nasusulat. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kilalang kilala ni Kristo ang Ama sa langit. At kilalang kilala din ng Ama sa langit si Kristo. Kung anong pagkakakilala ni Kristo sa ating Diyos Ama, dapat tayo din, kilala din natin ang ating Ama, ang ating Panginoong Hesus. Ang gawain ng Banal Espiritu sa atin. Dapat doon tayo mas nakafocus para hindi tayo naliling lang ng dyablo. Naliling lang tayo. Alamin naman ng dyablo, hindi naman magpapakitang pangit yan. Magpapakita yan sa masarap, sa madali. Diba? Para tayo masilo, matukso. Payag ka ba? Payag ba tayo na lagi na lang tayong naiisahan ng dyablong talunan? Jesus is a victorious God. Napakamatagumpay na niya. Kaya ngayong mahal na araw, hindi ba nagkakaroon tayo ng pananalangin, pag-aayuno, pagbibigay ng limos. Kailangan ba tuwing mahal na araw lang yon? Hindi. Dapat everyday. Kasi pag ginagawa natin yung mga yan, prayer, fasting, almsgiving, nakikilala natin ang Diyos. Nagpapakilala sa atin ang Diyos. Hindi naman tayo husgahan ng Diyos kung anong meron tayo eh. Kung ano ba yung mataas na pinag-aralan. Hindi. Husgan tayo ng Diyos kung paano tayo tumugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Kung paano tayo naging self-flesh. Amen. Kailangan sigurista tayo sa buhay na to. At kailangan isigurista natin yung ating kaluluwa. Bilis ng panahon. Maraming tayong kakilala na namatay na. Salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Salamat sa Diyos, nakakarinig ka pa ng live ng mabuting balita. Pag kinuha na tayo ng Panginoon, sino makapagsasabi? Matulog tayo mamaya, hindi tayo magising. Paano yon? Pwede ba natin sabihin na, Lord, ibalik mo ako sa mundo. Makikinig na ako lagi, magsisimba na ako, gagawa na ako ng mabuti. Ay naku, nagbigay na ng example ang Panginoon dyan sa ganyang senaryo. Di po ba? Yung kwento ng mayaman at saka ni Lazarus. Diba? Si mayaman, walang ginawa sa buhay kundi magpakasaya. Si Lazaro, diba? Pulubi. Namatay silang sabay. Oh, saan napunta? Si Lazaro. Si Lazarus. Sa kanan ni Abraham. At yung isa sa Hades. At anong sabi ng mayaman? Mayaman yun nagpakasarap sa mundo Kasi ang kayamanan naman, mga kapatid, hindi lang naman material na bagay or in terms of pera. Ibig sabihin minsan mayaman tayo sa galit, mayaman tayo sa bisyo, yung mga hindi nakakalugod sa Diyos. Nakiusap ngayon yung mayaman. Please, pwede ibalik niyo ako, magpapunta kayo na doon na magsasabi sa mga kapatid ko na, uy, magbago na kayo, totoo ang impyerno. Gusto ba natin yung ganong kalagayan? Kung kailan nasa impyerno tayo, magsasabi na tayo magpapunta kayo ng tao doon sa pamilya ko, sa tatay ko, sa nanay ko, sa pamilya ko, sabihin na magbago ka, totoo. Hanggat nabubuhay tayo, yung habag ng Diyos nandito. Pero the sad story, o the sad news, is pag namatay na tayo, wala na. Wala na yung habag, wala na yung awa, paghuhusga na. Kaya dapat, kinikilala natin ng Diyos. Ang Diyos napakabuti niyan. Walang kasing buti niyan. Hindi ka makakagamit nga ng exact word kung paano mo i-describe ang kaputihan. Pero, pag tayo namatay, at hindi tayo nakapagbalik loob sa Diyos, may paghuhusga. Kaya tayo ngayon, hindi pa tayo nabubuhay sa paghuhusga ng Diyos o pagpaparusa. Pag tayo nakakaranas ng hirap sa buhay, hindi pa yung parusa, habag pa ang binibigay ng Diyos. Ang parusa, ang paghukom, pag namatay na tayo. Di po ba? Pero syempre, kailangan lagi nating ipahayag sa puso natin kung ano yung nagagawa ni Kristo. At alam nyo, isa sa mga susi pa rin, pagpapasalamat. Kailangan lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kahit nasa problema tayo, magpasalamat tayo sa Diyos.
Masakit ang ulo mo, salamat, nakakabasa ka pa, nakakakain ka pa, nakakahinga ka pa. Daming dapat ipagpasalamat sa Diyos para maging bato yung ating pananampalataya. Para yung laging susi natin si Kristo. Amen. Kasi once na hindi ka lagi nagpapasalamat sa Diyos, lagi kang reklamo ng reklamo. Reklamo ng reklamo. Ay wala. Hindi natin makikilala ang Panginoon Jesus. Mga kapatid, maraming magagawa ang Diyos sa buhay natin kung papasok lang tayo sa relasyon sa Kanya. Amen. Makipagrelasyon tayo sa Diyos ng totoo. Yung totoong relasyon. Kasi trusted na siya eh. Hindi niya tayo ihuhulog. Hindi niya tayo tatraidorin. Mamahalin niya tayo ng buong buo. Hinihintay lang tayo ng Panginoon. Hinihintay lang talaga tayo. Kasi mahal ng Diyos tayo. Ang ayaw lang ng Diyos sa atin, yung ginagawa nating kasalanan. Di po ba? Yun ang mahalaga. Yun ang kayamanan. Yun ang pangarapin natin sa buhay. Yun ang problemahin natin. Lord, paano ako makakapasok dyan sa langit na yan? May ticket na tayo eh. Alam niyo yun? Nung ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay, may ticket na tayo, nakakalapit na tayo sa Diyos, nakakahingi na tayo ng tawad. Unlike ng demonyo, inggit na inggit siya sa ating mga makasalanan. Kasi siya nagkasala, pero hindi siya mapatawad ng Diyos. At bakit? Hindi naman talaga siya hingi ng tawad sa Diyos eh. Demonyo siya eh. Kaya tinatawag siyang fallen angel eh. Tayo, we can go to God anytime. Pero syempre, wag natin samantalahin, ipapatawad na yan. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Di po ba? At ina-assured ko naman sa inyo, 100%, 100%, napakasarap makilala ang Diyos. Ang sarap araw-araw, kasama mo at kilala mo ang Panginoon. Hindi po ba? Na-appreciate mo lahat ng bagay. Napapasalamatan mo ang lahat ng bagay. Hindi po ba? Hindi naman po ako. Alam niyo, ang Facebook Live na ito ay nagsimula noong August 5, 2019. At hanggang sa mga oras na ito pa rin ang inyong lingkod. 365 days, daily, sa tulong niyo ng Diyos. Kung pwede nga lang, 24 hours ako magsalita tungkol sa Diyos, gagawin ko eh. Bakit? Kasi nakilala ko na siya eh. Hindi ko na siya iiwanan. Kahit ibigay mo sa akin lahat ng kayamanan dito sa mundo, hindi ko siya iiwanan. Bakit? Ang sarap mabuhay kasama niya. Di po ba? Hindi mo na kailangan humingi ng humingi. Siya na yung kusang magbibigay sa'yo, magugulat ka pa. Amen. Samantalang nung wala ako sa Panginoon, dami kong hinihingi, hindi binibigay. Di po ba? Ay, ngayon wala eh. Bakit? Kasi yun siya eh. Nagre-reveal siya sa mga tao na talagang seryoso sa kanya. Mas nagpapakilala pa siya. Ang dami natin pangarap sa mundo. Kaya niya bigay lahat yun. Nabigay nga niya yung kanyang buhay. Yung pa kayong mga bagay na gusto mo lang ng pangmaterial. Totoo yung mabibigyan ka ng siksik, liglig at umaapaw. Totoo yan. Totoo yan. Kung sa kapayapaan lang ng isip, payapang-payapa yung isip ko. Mayamang-mayaman ako sa peace of mind. Bakit? Galing yun sa Diyos. Ay, kahit ako halimbawa may pagsubok, di mo makikita ang mukha ko may pagsubok. Bakit? Because I've got the peace of mind from God. Yung tiwala, yung pag-asa, ayun ang kayamanan ko ngayon. Di ba? Mawala na lahat. Pamilya ko, asawa ko, lahat na. Huwag lang ang Diyos. Pero syempre, hindi naman literal na sabi ko mawala. Ang sabi ko lang, handa akong mawala ang lahat. Huwag lang ang Diyos. Tsaka nasasaktan na ako. May pakiramdam na. Na kapag gagawa ko ng kasalanan, teka muna sakit. Yung bang ikaw unang nasasaktan? Malaki eh. Malaki yung pagkakaiba na talagang ibinigay mo na yung buhay mo sa Panginoon. Kaysa noon na wala kang iniisip na, ay gusto ko to. Kasi ganun ang nangyayari ngayon sa mundo natin eh. Lalo na mag-iingat tayo sa mga fina-follow nating mga vlogger, social influencer, media influencer. Kasi hindi nila nag-glorify si God. Tapos sinusunod natin kung ano yung mga ginagawa nila, yung mga sinasabi nila. Diba?
Kapag si Kristo ay talagang sineryoso mo, nasa yun na, yung totoong kayamanan. Totoong kayamanan na hindi mananakaw ni naman. Diba? Kasi darating ka sa time na talagang mag-overflow eh. Yung talagang gusto mo talaga siya ipagmalaki. Pero kahit ilagay mo ako sa LRT, magsasalita ako tungkol sa Diyos. Hindi talaga ako mahihiya. Makapal ang mukha ako pagdating sa Diyos. Nagagawa ko yan. Minsan pupunta lang ako ng Trinoma, Bulacan to Trinoma. Kapag nasa bus ako, papaalam ako doon sa driver ng bus. Pwede po ba ako magganito? Amen. Kasi darating ka na sa time na gusto mong i-share si Kristo eh. Lalo na sa mga tao na very down na sila, nawawala na ng pag-asa, nakakala nila ang buhay nila sa material na bagay lang. Amen. Walang siguro taong magpapakamatay o mag-suicide kapag si Kristo ay nasa kanya. Of course, we cannot judge now. Wala namang tayong karapatan mag-judge kung bakit may mga nagpapangatay. Alam ni Kristo yan. Pero ang point po natin dito is, kapag nasa si Kristo, nasa iyo na lahat. As in, lahat-lahat. Kung anong meron si Kristo, meron ka na rin. Kung si Kristo may buhay na walang hanggan, meron ka na rin. Kung si Kristo nakakapagpagaling, magpapagaling ka din. Maybe not in a physical aspect na isang bulag mapagaling mo. Hindi. Pero magkaroon ka ng kagalingang spiritual, the best yan. Ibig sabihin yung gumaling ka sa pagiging maingitin, maiinitin ng ulo, kagalingan yan. At na-share mo pa ang Panginoon sa iba. We have to focus our eyes, spiritual eyes kay God. Kasi maraming aagaw na attention niyan eh. Marami, napakadami. Napakadami. Diba ba? Ano ba? Hindi ako makagamit talaga ng exact word eh. Kasi overflowing ako sa pagmamahal ng Diyos eh. Sobra. Kaya nga gusto ko siyang everyday na ipinagmamalaki na talagang totoo may Diyos. Totoo mo Diyos. Kasi kung i-compare mo yung buhay ko sa buhay ko ngayon, laki-laki. Kapatid, napakasungit ko. Napakasama ng ugali ko kung kilala niyo lang ako noon. Pero ngayon, sabi ko, nagbago ako dahil sa Panginoon. Nakita ko na kailangan pala tayo nagiging mapagpakumbaba, mapagpatawad, matyaga. May relasyon sa Panginoon. Samantalang ako, lumaki ako sa pamilyang hindi nagsisimba, hindi nagdarasal. Amen. Salamat na lang sa Diyos. Dumaan ako sa mahigpit na pagsubok at doon ko siya nakilala. Kaya pag may mga mahigpit tayo ng pagsubok, huwag tayo bibigay kasi minsan yan yung opportunity na ginagamit ng Diyos kasi hindi natin siya pinapansin pag walang pagsubok eh. Parang kasaysayan ng buhay natin eh. Pero ngayon, anong tingin ko sa pagsubok? Abay, chicken feed. Ano ibig ko po sabihin doon? Wala na, di ko na pinapansin. Nakukonsumin na siguro sa akin yung pagsubok. O nakukonsumin na siguro sa akin si Satanas. Kasi hindi ko na siya pinapansin eh. Bakit? Kasi nga nakilala ko na. Kaya kung itatanong mo sa akin, kamukha ni tinanong ni Kristo kay Pedro sa mabuting balita na, sino ako sa'yo, Pedro? Kapag tinanong ako ni Kristo ngayon, sino siya sa akin? Marami akong masasabi. Kasi nga naranasan ko siya. Iba kasi yung experience, di ba? Di ba pag nag-aaral tayo, mula nung kinder, elementary, college, high school, experience, ano yan eh, pag-aaral yan eh, nag-aaral tayo, may mga libro eh. Pero once na nag-graduate na tayo, nagtrabaho na tayo, yun na yung actual na experience. Di po ba? Yun ang gusto ni Lord na i-insist sa mabuting balita, maranasan natin ang Diyos actual sa buhay natin. Hindi yung naririnig lang natin na si Kristo ay nagpako sa krus, si Kristo yung nagpagaling. Hindi, mababaw yan. Mababaw na pagkilala yan sa Diyos. Kailangan ng Diyos pumasok tayo sa buhay niya. Para maranasan natin na totoo pala. Totoo pala, sayang no? Sayang kung hindi natin makikilala ang Panginoon. Kailangan lang talaga nating magpakumbaba. Magbalik loob sa Diyos. Talikuran yung ating mga kasalanan. Ialay natin ang ating sarili sa Panginoon. At pag dumating tayo sa point na yan, I will tell you, maraming kang madidiscover sa Diyos na hindi mo akalain na siya pala yun. Na siya pala yun.
Amen. Mawawala na sa'yo yung pagiging makamundo. Papasok na sa'yo yung makalangit na mga pagnanasa. Bakit? Kasi namamatay ka na sa kasalanan at nabubuhay ka kay Kristo. We can do all things Christ through. We can do anything and everything through Christ who strengthens us. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kristo na nagpapalakas sa atin. Kasi kung tayo lang, ay naku, di ang kaya. Pero pag si Kristo may inspirasyon tayo, kaya yan. Kaya yan. Walang imposible sa Diyos. Kaya huwag mong sasabihin na ang sama-sama ng ugali mo, nasalbahe ka. Hindi. Kahit ikaw yung pinakamaruming basahan, kayang-kaya kang gawing simbusilak na puting bulak ng Diyos. Remember? Nung ipinako si Kristo, di ba may dalawang magnanakaw sa kanan at sa kaliwa? Yung isa, tinutuya pa siya. Yung isa, humingi ng tawad. At ang sabi ng isang magnanakaw, pag nandun ka na sa paraiso, isama mo ako ha. Anong sagot ni Kristo? Today, I will bring you to paradise. Ano ibig sabihin nun? Kahit ikaw yung naging masama, pwede kang maging mabuti, pwede ka pa pumasok sa langit. Amen. Ang gusto na ng Panginoon, ngayon na. Huwag mo na ipagpabukas, baka hindi na tayo magising bukas. Ngayon na. If you are good today, be better tomorrow, be the best the following day. Good, better, best. Amen. Ibang pinagninilay tayo ng Diyos na, ano ba mahalaga sa buhay mo? Sino bang mahal mo? Sino bang ganito? Ano importante sa buhay natin yun? Tinuturuan tayo ng Diyos. Magpaturo tayo, magpasakop tayo. Di po ba? At ang pagkilala sa Panginoong Jesus is pagkilala sa kanyang kapangyarihan na may magagawa siya sa buhay natin. May magagawa talaga. Sa totoo lang, kahit everyday ako o every night, kasi ang Word of God, Daily Gospel, araw-araw po to Monday to Saturday, alas 8 ng gabi. Pagkalinggo po, alas 3. Para sa akin, kulang na kulang pa itong ginagawa ako, kahit everyday ako nag-gospel. Bakit? Kasi, sobra-sobra Sobra-sobrang biyaya ng Diyos. Di po ba? Ano yung nararanasan ko? Hindi naman kinakailangan maging araw-araw ko mag-gospel Kasi, pinipili din niya ng Diyos Binibigyan din niya ng tinatawag na gift of preaching. Diba? Maaaring hindi ka kunin ng Diyos sa pagsasalita. Maaaring kunin ka sa ibang bagay. Pera ka, pagtulong. Hindi lang naman yun ang ma-share natin sa kapwa natin Not only the money, but the time, the effort, the time, the skills. Pwede nating itulong yan. To glorify God. Amen. Tayo mga tao, binubuo tayo ng katawang lupa, espiritu, tsaka kaluluwa. Pansinin natin, puro katawang lupa ang nabibigyan natin ng atensyon. Pag nagugutom, kain. Pag nauuhaw, inom. What about our spirit? Nagugutom din yan. Nauuhaw din yan. Nabibigyan ba natin ng pagtugon? O baka tayo yung mga taong buhay pisikal, pero patay espiritual. Pinagninilay tayo ng Diyos sa pinakamahalagang dapat nating pinapasok. Amen. Tandaan lang natin na araw-araw nasa tabi natin ng Panginoon. Nagpapakilala sa atin yan sa pamamagitan ng pagsubok, nagpapakilala sa atin yan sa mga sakit, sa mga bagay na minsan hindi natin inaasahan. Hindi para tayo i-down, kundi para pansinin natin siya. Actually, hindi naman tayo kailangan ng Diyos Bakit? Nasa Kanya na yung lahat Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, nagpapapansin siya. Kasi nga, gusto niya tayong makasama sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nawa, iiwan ng mabuting balita sa araw na ito. Ang tanong, sino si Kristo sa buhay mo? Naranasan mo na ba siya sa buhay mo? Kaya mo bang mawala ang lahat para kay Kristo? Kaya bang pasanin ang sarili mong krus para kay Kristo?
Si Jesus ba ang susi kapag ikaw ay nalalagay sa mahigpit na pagsubok, pag may sakit, pag nalulungkot, pag nag-iisa, pag maraming iniisip? Di po ba? Ang inahandog sa atin ng Diyos, kapayapaan, ang mga bunga ng banal na Espiritu. Pero kailangan ng ating katawang lupa maging templo ng Espiritu Santo. Hindi po ba? Hindi pa huli ang lahat? Hindi pa huli ang lahat. Pwede nating simulan bago tayo matulog. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Lord, gusto ko na po makipagrelasyon sa iyo para makilala kita kung sino ka, kung ano ka. Amen. Siya yung mahalaga. Pinakamahalaga. Sana na-realize natin na sa buhay natin, patuloy tayong humihinga, pinagpapawisan, dahil binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon na lumapit at magbaglit loob sa Kanya. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na kinakailangan ka namin kilalanin. Kailangan namin makipagrelasyon sa iyo. Sapagkat ang pakikipagrelasyon namin sa iyo ang magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Nawa, lagi kami mag-desire na makarinig ng daily gospel upang ang pagkain nating espiritual ay lagi naming makamtan. Ito ang pinakamahalagang biyaya na nagmumula sa iyo sa bawat araw. Ama namin, ikaw ay napakabuti. Nawa, Panginoon, ang bawat isa na nakakarinig ng mabuting balita sa gabing ito, ay buksan mo ang espiritual na pagkaunawa na ikaw lamang, Panginoon, ang makapagbibigay sa amin ng totoong pag-ibig, kapayapaan, pag-asa. Na sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na buhay, na ang kaharian mo ay mapa sa amin. Dalangin ko, Panginoon, ang mga taong may karamdaman sa oras na ito. Si Brother Boy Abelia sa banig ng karamdaman. Si Brother Danny Dayaw de Guzman. Panginoon, na itong lingkod mo na ito ay patuloy mong bigyan ng spiritual na kalakasan sa iyo, bagamat siya ay may sakit na pisikal. At gayon din po lahat ng mga taong may dinaramdam pisikal, Panginoon, in Jesus' name, ang kagalingan. Pero higit sa lahat, Lord, ang aming mga spiritual na sakit, ang iyong mapagaling, Panginoon. At nawadalangin namin na pumasok ka sa aming buhay at ikaw ang maghari sa aming buhay. At panalangin din namin sa buong mundo na lahat ay magbalik loob, lalo na ngayong mahal na araw, ang pag-alala sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay, Panginoon, ay lumapit sa aming puso na makilala ka na higit sa lahat. At of course, Lord, I pray for this Facebook Live, Lord, na patuloy mo pa rin gamitin bilang instrumento ng pagpapahayag ng iyong mabuting balita. At ang iyong abang lingkod ay patuloy mong bigyan ng karunungan at kalakasang pisikal upang patuloy kang mapaglingkuran hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa di mabilang na biyayang pinagkakaloob mo po sa amin. Purihin ka, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kisa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, marami pong salamat, Panginoon. Kung hindi niyo po naabutan o naumpisahan ang Thursday Gospel, balik po kayo sa aking timeline o sa YouTube channel ko po. Type niyo lang po yung Angelica Dorde. Ayan, para mag-subscribe po kayo, no? Para patuloy pa rin nating mapalaganap. Kasi balang araw, magla-live din po tayo sa YouTube, sa TikTok. So, kailangan, subscribe niyo ako. Di ba kailangan, ito yung pina-follow nyo, bina-viral natin ang salita ng Panginoon. Pakishare na lang po itong Thursday Gospel sa inyong timeline, sa group chat nyo, para masunod po natin yung Great Commission. Ang sabi doon, ipalaganap ang mabuting balita. Kamukha ng ginawa ng Panginoong Yesus. Araw-araw, yan ang ginagawa niya. Magpalaganap, pangaral ang salita ng Diyos. Dapat tayo, gawin din natin yun. Lalo na sa panahon na ito na pinipindot-pindot na lang, makakapag-share na tayo, makakapag-post na tayo, at least yung mga Facebook friends natin, makakarinig ng mabuting balita.
Amen. Isa na rin yung sa way ng pagpapasalamat po natin sa Diyos. And of course, minsan po magkakaroon tayo ng guest preacher. Sa February 25, si Brother Rolando Flores. February 26, si Sister Librada Manzano. Yan. Paminsan-minsan meron po tayong mga, actually meron na tayong mga regular na naiimbitahan na maging guest preacher. Mga Katoliko din po to. Mga veterano na to. Mga talaga namang mga nag-aral tungkol sa salita ng Diyos. May iba mga theology na gini-guest po natin, no? So, sana makasama namin kayo sa araw-araw na pagpapahayag ng mabuting balita sa Facebook Live. And of course, kung ipagkakaloob ni Lord ang February 23, 2024, ang Friday Gospel, sama-sama po tayo uli na magnilay ng salita ng Panginoon, alas 8 po ng gabi. At ang pagbasa po bukas ay manggagaling kay Mateo, chapter 5, verses 20 to 26. At ito ay turo tungkol sa pagkagalit. Maganda, ano? Maganda ang spiritual na pagkain bukas ng gabi turo sa pagkagalit. Kaya kung kayo ay may galit pa rin sa kapwa nyo hanggang ngayon, makinig po tayo bukas sapagkat magbibigay ng mensaheng Panginoon sa mga paraan para mawala na yung galit na yan, no? Amen. Mapalitan yan ng pag-ibig sa ating kapwa. Maraming pong salamat. Purihin ng Diyos. At nawa muli tayo bago matulog, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Humingi po tayo ng tawad, no? Importante po yan. Kasi pag natulog tayo, di na natin hawak ang ating free will. Si Lord na ang bahala kung gigisingin tayo bukas. At kapag nagising tayo bukas, hindi pa dumidilat na ating mata, tayo'y magpasalamat na sa Panginoon. Muli, maraming salamat, and to God be the glory.